Samantala, sa puntong ito, kaugnay pa rin po ng karambola sa SC-TEX, makakausap naman natin Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Sec Vince, Maya Pabak, good morning. Good morning, Ivan. Maya Pabak po. Ano hong latest sa investigasyon natin sa nangyaring karambola dito sa SC-TEX, Secretary? Unang-una po, Ivan, tayo nakikiramay sa mga pamilya ng mga namatay dahil dito sa talagang napaka-grabing aksidente na nangyari kahapon sa SC-TEX. Makakaasa po yung mga pamilya na a-action po ng mabilis ang gobyerno ni Pangulong Marcos para magbigay ng hustisya at talagang kailangan ayusin na natin itong mga napakabigat na problema natin sa road safety, Ivan. No? Kaya unang-una, nung nalaman ko yung aksidente, nalaman ko yung mga nangyari, yung mga nasawi, talagang in-orderan po natin ng PFRB na immediately suspend kagad itong Solid North. So as of today, suspended po ang lahat ng bus na ito. At kung meron po sa mga kababayan natin na bumabiyahe na may nakitang bus na papuntang norte, itong Solid North, nakikiusap po kami na i-report kagad kasi hindi po pwedeng bumiyahe ang bus company na yan. Sec, lahat po ng bus ng Solid North o yung ruta lang ng na-aksidente yan? Yung ruta po ng Solid North papuntang nadadaan ng norte papuntang Pangasinan. Okay. Lahat po, sa pagkakalam ko po, 15 po atang bus ang hindi makakabiyahe. Alright. Sec, nabanggit kanina yung LTFRB magsasagawa ng mas madalas na mga random drug testing and all that. Yun ho, malaking hakbang para matiyak na nasa tamang kondisyon yung mga driver. Pero mahirap hong pigilan dyan yung tulad na nangyari dito, yung inaantok na driver eh. Ano ho kaya ang pwedeng magawa pa natin? Anong interventions ang pwedeng gawin ng DOTR para ho ba siguro na yung mga may hawak na manibela dyan ay talagang alert and awake at nasa tamang kondisyon para magmaneho? Tama po yan, Ivan. No? Unang-una po, dito po sa nakikita nating napakaraming aksidente. Dito pa lang, ngayon pa lang, no? Itong nakarang Semana Santa pa lang, na hanggang ngayon, napakarami po talagang aksidente. So ang ibig sabihin lang po nito, lahat ng mga regulasyon natin, lahat ng mga proseso natin, para ipatupad itong road safety natin, lalong-lalo na sa mga public utility vehicles, mga bus, mga sasakyang nagdadala ng mga pasahero, hindi po talaga gumagana ng tama. So kailangan po talaga ng mabigat na pagbabago, Ivan. No? Itong mga suggestion ngayon na drug testing kasama yan. Pero hindi tayo makukontento dyan lang. Kailangan po talaga repasuin natin ng maigi mula sa pagrehistro ng mga sasakyan, ng mga bus, hanggang sa pagbibigay ng prangkisa sa mga bus company, hanggang sa pag-i-issue ng mga lisensya sa mga driver, sa pagsisigurado na may skills ang driver, hanggang sa mga regulasyon na sa pagmamaneho nila. Kunyari, dito sa problemang mukhang inantok itong driver na to, ang tatanungin natin dyan, gaano katagal na bang nagmamaneho itong driver na to? Yes. Baka naman ang mga bus company pinipilit pagmanehuhin ng napakatagal itong mga driver na to. Alam nyo, kailangan lahat ng yan tignan natin. So, hindi lang pa isa-isa papatsi-patsing mga solusyon ang kailangan dito. Kasi napakarami ng aksidenteng nakikita natin dito sa mga, lalo na sa mga bus, lalo na sa mga PUVs, all over the country. Yes. No? So, hindi na biro ito, Ivan. Yes, no? nabanggit niyo po yung haba ng pagmamaneho ng isang driver. Can you tell us, Secretary, ilang oras ho ba yung nakatakda? I believe may rule dyan na after a certain number of hours, dapat magpahinga ang driver. At may kapalitan dapat siya, lalo sa mga mahabang biyahe. Opo, alamin ko po ngayon. No? In fact, Ivan, no? Nakaschedule talaga ngayon, alas 2 ng hapon mamaya. 25, 27 bus companies po ang pinatawag namin. At imi-meet ko po sila personally. At aalamin ko talaga. At tatapatin ko sila. Ano ba ang nangyayari? Bakit kayo puro na lang aksidente? Bakit puro na lang mga nahuhuling, mga positive sa drugs? At talagang dediretsuin ko po itong mga bus company natin. Yes. Kasi pag hindi po tayo tuminutino dito at hindi po tayo nag-shape up dito,
pasensyahan po talaga. Ah, okay. Sek, Hindi lang mabanggit ko na rin. po suspension ang aabutin nila dito. Marami din po yung mga nababalita natin, halos linggo-linggo. Yung mga nawawala ng preno, halimbawa ito ho sa Bantay, Ilocos Sur, Tama may po. ibabalita kami mamaya, inararo yung ilang mga sasakyan dahil nawalan daw ng preno na naman, yung truck. Ano ho kaya pwedeng gawin dito para maiwasan itong mga ganito? Klarong-klaro po na yung pagtetest at pagtetest ng mga PUV, mga truck, hindi tama ang nangyayari. Mm. No, ganun lang po kasimple yan. No, dapat yan tinetest for roadworthiness bago irehistro. Ibig sabihin po, kung may mga nagse-fail na preno, ibig sabihin, hindi yan natetest ng tama. At maintenance, ano, At sa mga may-ari. At yung maintenance, no? Lalo na para sa mga truck at sa mga bus. Kasi yan po talaga ang mga delikado sa kalye. Kasi napakalalaki po ng mga sasakyan na yan. Pag ang truck po, ang bus, tumama, sumalpok sa sasakyan, talaga po mabigat na disgrasya ang mangyayari dyan. Secretary, panghuli na lamang po, summer ngayon, nagbabakasyon yung mga kababayan natin. Maraming mga bumibiyahe sa mga probinsya. Baka may paalala po kayo sa ating mga motorista. Go ahead, sir. Opo, sa ating pong mga motorista, lalo na ngayon, summer, no? Mag-ingat po tayo. Siguraduhin po natin na nakapahinga tayo, lalo na kung magmamaneho tayo ng mahaba. Siguraduhin po natin na hydrated tayo dahil napakainit. Baka po tayo makatulog o baka may hindi magandang mangyari sa atin habang tayo nagmamaneho. At ang ikatlo po, sana po may konting pasensya lang po, no? Huwag po tayo masyadong mag-iinit ng ulo, lalo na ngayon. Napakainit ng panahon, alam mo naman, tao lang naman tayo, Ivan, no? Alright. Madali tayong madala, no, sa init ng ulo o sa emosyon. Pero ano lang po, self-control lang po tayo. At siguraduhin lang po natin na lalo na sa mga PUVs natin. Yes. Kargado nyo po ang mga buhay ng mga dinadagan nyong mga pasahero. Kaya sana po mag-ingat tayo. No, siguraduhin natin na tama ang tulog natin. Wag po tayong magte-take ng kahit anong illegal na droga. Yan po talaga, no. Seryoso po tayo diyan at mag-aanunsyo tayo sa mga ilang araw, sa loob ng ilang araw kung ano ang mangyayaring mga kaparusahan dun sa mga nag-test ng positive sa drugs nung Semana Santa. Okay. Secretary, pa po natin ang mga ang mga drug testing natin. Makikibalita rin kami sa magiging resulta ng inyong pulong sa mga bus companies. Maraming salamat, Transportation Salamat Secretary po, Vince Ivan. Dizon. Ingat po. God bless po. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.